Network Entertainment. Hello! Hello! Welcome! What a wacky-do afternoon. It's very happy. I'm very happy to do this podcast kahit may sakit ako at masakit yung pa ako. May pilay si Red May Guys. pilay ako ng 2 linggo. Behind this desk, parang elephant man yung isang paa niya. May hoof lang siya. Anong nangyari sa'yo ulit? Nung nag-shoot tayo sa Benta Nights, so nakatayo ako buong araw nun. Gets naman. Medyo masakit na yung paa ko nun. So, na-aggravate siya lalo. Tapos the next day, sabi ko, pahilot ko kaya. Tapos pinahilot ko siya. Yung talagang masakit, yung di ako nakakatulog. Yung talagang sumasayaw ako sa... Gumaganon ako. Lumipat na si Kate. Akala ko makakabuti siya sa akin. Tapos namagalang siya ng solid the next day. Pero Sir Coxib, nag-take ka ba ng mga anti-inflammatory? Nung mga siguro 4th day na, kasi may nagbigay sa akin ng isang cannabis salve na galing Thailand. Oh, pare, cannabis cures everything, pare. Tapos hindi. Sobra, hindi siya gumana. Ito yung the best kasi I take... Tapos, nung uminom na ako ng modern medicine, parang mga 1 hour lang, parang, there's instant relief. Yeah. Fuck herbal shit, pare. Bobo mo Steve Jobs. Mabuhay ang Big Pharma. That's the one thing I will say, like yung parang the best feeling in the world. Pag nawawala yung pain? Yung nawawala yung maga. Like, naramdaman mo eh. Parang ang chinucho pa. Nag-a-alleviate eh. Sarap eh. May parang proverbial na parang naramdaman mo yung blood flow mo. Sarap. Ganun. Ang sarap ng feeling na. Grabe. Though minsan kasi, may mga times na may naghilot sa akin. Na parang after naramdaman mo nag-subside. Or parang like the day after. Puta, hindi nangyari sa akin yun at all. So, kasi believer ako ng hilot eh. Well, totoo naman. Like, kasi it does promote blood flow, yung massage. Pero apparently hindi lahat pala daw. Like kung bone or like fucking gout or like anything except... I doubt kung gout yun, I doubt na pahilot ko yun. Kasi ang sakit ng gout. Sakit ng gout eh. Alam mo ba yung illustration parati ng gout nung may mga stones, di ba? Hindi, yung cartoonish illustration niya. Yung may paatas kinakagat ng demonyo. Yan parati. Every... Parang kunwari sa poster making about world peace, ang parating poster doon yung may kamay tas yung earth. Diba? Yung parati. Yung kamay na may world. Yung parati. So, ganun parati pag gout. Oo, may demonyong kumakagat ng paa. Well, dive to episode. Pag-usapan natin ay pilay ko. Hindi. Ano pag-usapan natin, Andren? Bagyo, pare. Hindi bagyo. Bagyo. But pag-uusapan natin, the summer capital of the Philippines. Kasi malamig doon. Right after this very unnecessary deep dive, OBB. Yeah, what you think? We're back. Kasi sa HKM may thing sa bago may thing. Ito yung thing. Kasi may bubbles eh. Nung sinabi nilang, kasi diba, magsimula tayo gumawa ng second episode. Sa mga hindi nakakagets kasi yung mga tao, ba't wala si Andren doon sa episode? Ba't wala si Red doon sa episode? Tangina, may bonus episode nga every Tuesday. Oo nga, bonus episode. Gusto mo ilagay lahat behind na paywall? Oo nga eh. Putang ina nyo eh. Lagi namin lahat. Dami reklamo eh. Wala si Andren, di ako manonood. O di sige, tangina huwag ka manood. You are not missed, pare. Bitch. Anong gagawin mo? Ha? Uupo ka sa upuan, tapos tatapat mo yung ventilador sa sarili mo. Kasi wala kang pang-aircon. Makikinig ka ng Chicks to Go na sobrang ganda na podcast. Na pang top 10 nata sila eh. Mag-guest, pumayag na sila mag-guest eh. Parang we kind of hit it off nung nag-meet kami, di ba? Yeah. Tapos, saka friends naman matagal na naman kami, magkakalala ni Hershey. Yeah. Pero, eventually gusto namin mag-collaborate for an episode. Tsaka yung pinaka-director-producer nila, medyo kilala-ish ko din. Anyways. So, Baguio. Summer capital of the world. The Philippines. Of the Philippines. Like yung parating Kaya nakahuli nag-Baguio? 2 years ago. Ako din. Ako last year. Ang favorite part ko dun yung malapit na kalaro sa Baguio kung yung tenga mo, hindi na maka-adjust sa... kasi masakit na yung... masakit na yung... May, iba na yung altitude. May air bubbles na or something like that. Magpapapicture sa lion. Alam mo yan? Lion? Ha? May lion ba doon?
Oo! Ay, Lion's Head. Putang ina. Hindi na kami dumadaan doon eh. Ay, di ba dalawa kasi yung daanan niya? Oo, doon ako sa mas madali. Ano yung mas landslide yun? Parehas yata. Pares lang. Oo. Pero rare lang naman yung mga landslides dun eh. Talaga ba? Hindi, sobrang frequent. Pero like, Oo. wag tayo mag-focus sa negative things ng Baguio. Choco Crinkles, yun yung favorite kong kinakain dun sa Baguio. Talaga? Choco Crinkles. Ako mahilig ako dun sa may mga naglalako minsan ng orange. Tapos papatikim sa'yo. Tapos pag masarap, bibili ako sobrang dami. Tapos yung mga binili mo, maasim lahat. Ang daya. Ang daya. Ako, Strawberry taho. meron akong parang, hindi naman siya sobrang important. Pero may special memories ako sa Baguio kasi isa yun sa mga unang out-of-town gigs namin. Tsaka dati, parang nung nag-attempt kami ng Comedy Manila mag-out-of-town gig, ang ginawa namin, para lang maramdaman namin yung feeling ng traveling entertainers. Naggawa kami ng para isang weekend na Olongapo, La Union, Baguio. The Comedy Manila Tour, pare. Comedy Manila Tour, pare. Tapos, ang ginawa namin, kung ano yung kikitain namin sa first, yun yung gagastusin namin sa second na day. Parang ganun. So, wala kami masyadong kinita. Pagdating namin sa Baguio, medyo exhausted na yung pera namin. Pero kung paano nahanap ni GB to, meron sobrang... Ang joke namin ni Victor tsaka ni Alex, gusto nyo itong binok sa Aguda. Kasi sobrang basura niya. Walang ilaw basta parang walang ilaw sa banyo. Ganong klase. Agoda yun eh. Basta sobrang lala. Binok nyo ba sa pagoda? Parang ganun eh. Parang, tapos, alam mo yun. Baka transient yan. Di. Buong bahay siya. Ay, buong bahay. Oo, private. Kami lang yun nandun. Pero, may part ng bahay na iba yung umuupa. Tapos narinig mo, nagiinuman sila. Tapos, yung mattress sobrang nipis. Ramdam ng ribs ko yung bakal sa ilalim eh. Tapos, nalala ko pagising namin, si Alex, nakabalot na yung t-shirt niya doon sa... Sinuotan niya yung unan niya ng t-shirt niya. Kasi amoy kulob. May mabaho. Kasi ako yun yung problema ko the whole night. Oo. Usually nakadapa ako matulog. Di ako makatulog na nakadapa doon kasi naamoy ko yung unan. Yeah. So, ganun kalala. So, dude. Pagising ko, sabi ko kay Alex, sabi ko, okay yan na. Dapat tinuro mo sa akin yung kagabi kasi daw ako nakatulog. Ganun. So, yun yung mga natutunan ko kay Alex na shit. Bati pa kayo ni Alex. Bati pa rin naman kami ni Alex. Grabe naman kayo. Kayo naman yung nakikipag-away kay Alex. Bakit ako? Wala akong kinalaman. Ako, sobrang good vibes. Ako, comedy neutral zone ako eh. Lahat friends. Tama. Oo. Parang kahapon lang, nakita-kita kami lahat ng mga friends ko sa comedy. Tapos, nag-break bread lang kami lahat. You better break bread or fake dead, man. Ayun. So, ikaw ba, nag-gig ka na ba sa Baguio? Nag-open ako para sa'yo sa 1 hour special. May most din sila rin eh, di ba? Nakakatawa. Tapos yung mga nandun sa most, like, kamukha rin natin ng konti. May Baguio version ni Alexio. Ang wild nun, kasi minsan na-sold out yung show mo, pero yung mga tao parang pumupunta lang dahil deprive yata sila of an entertainment na ganun. Kasi walang comedy scene sa Baguio. Wala kang comedy scene sa Baguio. Tas, nagkakaroon na ngayon, parang sila John Racho ba? Meron silang parang Up North bar or something like that. Yes. Na comedy. Open mic, parang ganun. Pero, last show namin doon, Mega Best Baguio last year. Mga 300 people, I think. okay, dami na nun. Tapos naalala ko, nagstay kami sa Manor. Tapos inisip namin, ito na yung pinaka-posh na. Para lang ma-XP natin. Yung Baguio Manor? High class na hotel. Kahit wala kaming masyadong kita, sabi namin, sige, try natin magstay sa Manor. Parang libreng bakasyon, parang ganun. Sarap yung banana bread. Gago, Baguio Country Club, sobra. Tapos, tangina, walang aircon ng puta. Wala, malamig sa Baguio eh. Pero kahit na, alam mo yun, gusto mo ma-regulate yung temperature eh. Electric fan. Wala kang aircon. Mas mahal pa yung renta mo sa Manor kaysa Pero may punto ka eh. Hindi naman araw-araw malamig sa Baguio. Exactly. Tsaka gusto mo yung regulated temperature. Hindi yung tipong, depende sa nature. Kung ano yung... At the mercy for the rate na binayaran mo sa Manor. Oo. Sarap yung breakfast. Tanginang Baguio yan. Sobrang ganda sa Baguio. Gusto ko tumira doon eh. Kaso wala lang comedy scene doon. It's still budding. At least dito established na kasi dahil sa'yo, Master Red. Pero ang favorite ko talagang gawin doon sa Baguio, uminom. Kasi ang lamig eh. Tsaka mag-yosi.
Dude, 4 p.m. lang. Tangina. No? Tumatagay na ako ng Tanduay Ram eh. Uminom ka, tapos mag-yosi ka. Tapos taho. Yosi tsaka taho sa umaga. Yosi kape taho. Strawberry flavored taho, by the way. Strawberry taho. Alam mo, hot take ba to? Hindi mo gusto? Mas gusto ko yung original na taho. Masarap eh. Pwede mo naman kasi kunin yung original dito. Yung strawberry taho dun talaga. Sakto lang. Talaga, hindi mo trip yung... Saks lang. Like, basically, lang siya, strawberry jam lang yan na may oh taho. nga Diba? yeah, pero mas prefer ko original taho. Pag nandun ako, yung mga taho vendor, hanapin ko talaga. Tapos minsan may mga nagpapakul na, sir, 3 flavor po, pili kayo. Ano? May ube, Yak! tapos may strawberry, tapos may caramel. Sabi ko, yung caramel, yung pala yung classic. Syrup yun eh. Yun eh. Sabi ko, nung nilalagay niya, ano yung caramel sa nilalagay niya? Sabi ko, caramel. Okay. Paano Sarap, yung ube? sarap. Ano yung ube? Like yung mismong, di ba malapot yun? Para Yung meron ube? silang ube syrup na nilalagay. Para may ginawa silang ube syrup. Siguro. Pero ang kahit gaano kaganda sa Baguio, may mga sikat ba na restaurant doon? Doon sobrang wala. Hindi namin alam kung bakit ito. Ako, bibigyan ko ng malupit na shoutout. Isa mga pinaka na-enjoy kong kainan doon, Rebel Bake Shop. Sobrang sarap. Kasi meron na rin sila rito mga pop-up eh. Pero solid yung food nila. Yung pastries. Solid. May pinerforman kami doon. I forgot the restaurant. Nung tour ni Mikey. Kilala ka pa nga ng may-ari. Fuck, I'm forgetting. It's yung baby back ribs yung... Baka most to. Hindi most. Wala na yung most, by the way. Wala na ba? Wala na. Sarado na. Pero di ba yung most, parang yung may-ari nun, parang naglo-low and slow barbecue siya. Oo. Like meron silang... May slow roasted rib siya na pinatikim sa amin dati. Sobrang sarap, par. Nung nag-gig ako doon, I think 2018, probably. 2019. Tapos... Hindi, 2019. Tagal na nun. Tagal naman na. 2016. Hindi. 2017. Mga ganun siguro. Yes, kasi doon na yung nakilala sa Israel. Tapos, parang dinala ako ng owner doon sa mga smoker niya. Tapos nagpapakatikim siya ng mga meat. Solid Na din. ginagamit nila mango wood. Wala lang. Nakakatawa lang na may mga ganong shit. Na... Alam mo yung sa Baguio, hindi ko gets. Ba't ang sarap ng gulay nila? Like, Fresh eh. Kumain na kami ng bulalo doon. Tapos, putang ina, usually, di naman ako kumakain ako ng gulay, pero like, yung pechay. Sarap. puta, bakit ang sarap? Masarap nga. Tsaka mura. Hindi lang dahil fresh, gago, sa amin, fresh naman yung gulay doon eh, tangina. Pero nanggaling pa kasing bag. Sa Baguio. I think it's the altitude, yung lamig. Ganun may kinalaman. Baka. Pero kasi ang mura din ng gulay doon. Like, pag pababa ka na, daan ka lang doon sa mga roadside na palengke. Oh! Doon kami bumibili ng gulay. Pag tinatamad kami may pagsapalaran doon sa main palengke, doon ka lang sa mga roadside na palengke. Putsa yung broccoli na sobrang laki. 100 lang. Dude, gulay at walis tambo. Yun. Ube jam, walis tambo, Bakit walis tambo? everlasting. Puta, parati yung walis tambo yung nakikita ko. Oo nga, no? Lahat nga ng walis tambo dito na Baguio yun nakalagay, no? Yun yung proud sila. Pero, ayun yung mga usual na pasalubong ko. Gulay. Minsan meron ka mabibili na isang pack. Di ba ube? Pack chop suey. Tapos yes. iba-iba na siya. Sarap nun. Assorted. Ang galing Tenga na. ng daga. Tenga ng daga, mushroom. Oo. Ako, cauliflower, broccoli. Tapos si James nagturo sa akin ito, yung grapes na, muscat na grapes na green. Sobrang mura din dun. Tapos sobrang sarap din. Yun lang. Baguio episode natin. Gusto rin yung strawberry nila doon. Pero maganda ang art scene sa Baguio. Meron ang art scene doon, pero walang stand-up scene. Walang stand-up scene. Like, kunwari, may music scene sila doon, amateurish. Alam ko yung band na yun. Like, angas naman eh. Marami. Session Road, di ba? Yun supposedly nandun yung mga bars tsaka mga banda-banda, mga ganong klase. Session Road? Session Road, pare. Session Road, pare. Oo. Gets namin, 100. Sobrang... Tutuloy ko po ito, act out to 5. Kailangan pa natin magsunod ng 5 minutes. Sige, subukan mo. Sige pa. Alam mo yung meron din parang lumalaban na sa Good Shepherd eh. Yung Red Cell ba yun or something like that? Red Cell? Red Cell. Mas masarap parang yung... kontrabida sa DBC. Meron silang jar of... Try nyo to. Yung ube jam... Kasi yung ube jam para sa akin. Like, hindi ako ubos ng isang jar nun ever. Nakakasuya siya. Like, kakuha ko ng isang teaspoon and then siguro next week na ako kakain. Di ba ang window lang para i-consume yun? Sobrang ikli lang. Yeah, a bit. So, ako parang May nahihinayag ako. preservatives.
Kaya ang mas binibili ko yung strawberry jam kasi mas matagal siya. Pero yung strawberry jam nung Shepherd, hindi ko masyadong vibe. Pero yung Red Cell, masarap. Yung Ano ba strawberry gusto mong- preserves nila. Ang gusto kong strawberry jam, weirdly enough, yung may konting strawberry lang na buo. Kasi ang hassle niya Hindi, kainin. pag kinain mo siya, matamis na siya. Hindi, Hindi parang siya yung maasim. you eh. lose jam eh. Kung sobrang daming Eh, di strawberry. turugin mo, tangin to. Hindi ko nagigits. Gusto mo talagang walang chunks. Oo. Fine lang. Parang kunwari sa peanut butter, ayoko yung chunky. Gusto ko lang yung I get it. Gusto mo yung parang, ano lang. spreadable. Mm-mm. Yung red cell ba? Anong ba't red cell? Yun yung tawag sa brand eh. Na-imagine ko may cell na may alternate color. Oo, pula-pula siya. Kulay-pula na cell. Hindi, pero red cells ba? Nalimutan yung pangalan, pero mas maganda yung packaging niya, mas maganda yung jar. Yung Good Shepherd, Mas old masarap school. yung strawberry preserves niya. Rest in peace pala dun sa madre na... Bakit? Yeah, she recently died, I think. Talaga? Yeah, rest in peace, whatever your name is. Yeah. Pero yun, yung Good Shepherd logo, yun pa rin eh, nung nakita. Oo naman. Wala, hindi pa nag-iba yung may ube na nakaganon. Nakaganon. Wala silang ube mascot na nakaganyan. Di ba kailangan? Mag-branding sila, pare. Gumaganon yung ube mascot sa harapan. Poise na poise. Sa voice. Tangina, 5K lang binibigay sa akin Oo. per month. Pero totoong glass siya. Hassle nun. So, hindi siya pwede mahulog or Hassle anything. nun, gago. Tutulak siya ng mga bata. No, wag! Mga bata! Tapos nabasag. Totoo pala siya na ube. Papagalitan na naman ako ni mother. Ang utak ko. Kumakalat sa sahig. Pero masarap magbahagyo pa. Kasi ngayon hindi mainit ngayon eh. So parang wala ang craving pumuntang Baguio. Kaya nga summer capital of the world eh. Hindi world, grabe ka naman. Summer capital of the Philippines eh. Summer capital ng Luzon. Saan ba yung Tagaytay? Parang hindi pa ako kung taga Siargao, pupunta ka bang Baguio? Malasim. Mas malamig nga daw sa Siargao eh. Summer capital ng Manila. Saan ba yung Siargao? Summer capital na malapit sa vicinity niya. Tsaka mas madali na rin mag-drive to Baguio. I've made the trip multiple times. Hindi na siya ganun ka-hassle puntahan. Sabi daw nila traffic sa Baguio. Walang sinabi yung traffic niyo. Wala yan. Wala. Gusto ko, bakasyon lang sa amin. Traffic. Wala na. Masarap yung ano. Saka marami na rin restaurants na alam mo yun, na talagang masarap talaga. McDo. Jollibee. Nagbalik na yung Max Spicy, guys. Nag-Max Spicy lang kami ni Andrew kanina. I need to look the name of the restaurant. Pero Ano nga? Sige, hanapin mo na. Kaya mo ba hanapin? Habang pag-usapan natin ng ang Baguio culture. Baguio. Masarap din kasi yung ride up papunta doon. Masarap din yung late night food doon, yung bakaret. Ano yun? Parang baka na kaldereta. Sarap, no? Akala ko parang pero di ba kaldereta na, apart from kambing, baka naman talaga ang kaldereta. Di pala, wait. Baguio baby back ribs. Sige, hintayin natin mag-google ka. No? Sabi ko na nga, Highland Smokehouse. Ayan, pag mga taga Baguio ba dyan, game ba kayo manood ng stand-up? Let us know, pare. Oo. Nakakamiss kasi talaga eh. Para sa akin, if you're a comedian, magandang experience yung nagda-drive ka to somewhere to do a show. I think yung mga younger comics, kasi minsan, parang wala sila sa mentality na gagawa ako, magpuproduce ako ng sarili ko show, iintayin ko lang mabook ako. 'Di ba? Kami dati, kung wala naman nagbubook sa amin, kami lang nagbubook sa sarili namin. Nag-open mic nga ako sa Baguio dati. Kaya nga, 'di ba? So parang, dude, hit up nyo lang yung yan, sila John Racho, sabihin nyo, meron bang pwedeng ganyan, kung young comic ka, mag-gather ka ng lineup, pumunta ka doon, mag-set kayo, enjoy pare, huwag niyo isipin yung kita, huwag isipin ka. Make a vacation out. Yung ginawa nila doon, nag 1 hour special siya doon eh. Hindi naman Pagbabayat, isang sako ng broccoli. Hindi naman kami nag-iintay ng parang isa-serve kami or anything. We drive ourselves out there. Kami yung sariling gastos. Mag-commute kayo. Commute. Nalala ko dati. Nakalimutan ko anong show to eh. Pero nag-bus lang kami. Tapos kami ni Rems, kailangan namin bumalik sa Manila kagad kasi may corp gig yata kami or something like that. Basta may kanya-kanya kaming shit. So sabi namin ni Rems, tara sabay na tayo. Wala nang Victory. So si UB Express. UB Express, pwede ba yun? Pwede yun. May UB? Meron. As in Colorum? Oh. Gago. Sa may... Hanggang saan? Hanggang Manila? Hindi, Pangasinan kasi. Hindi. So, si Israel sabi sa amin,
sakay ka ng, meron daw yung Genesis na Joy Bus. Okay din naman daw yun. Same lang ng, mas mura pa. Tsaka, mas less yung sumasakay kasi nga. Kala na didisgrasya. So kami ni Rem, sige game. Ganyan, tinulungan kami ni Seg. Ganyan, ticket, ganyan. Sakay kami. Everything. Kami. Yung deluxe na pwede mong i-recline na bus. Yung komportable. Saya nun. So, natulog kami. Kasi, pagod eh. Galing gig, tapos rekta doon, di ba? Tulog kami. Gulat ko, gago, pagising ko. Gago, nasa EDSA na ako. Dude, pare, tapos ginigising ko, gago, Rems, nasa EDSA na. Tapos pagtingin ko sa relo, parang 3 oras pa lang. So, hinakataw siguro ng bus yun. Dude, nakita mo ba itsura ng bus driver? Baka pula. Sobrang bilis niya, pare. Sir, galing ko, di ba? Actually, sir, ina-activate ko yung gate of time eh. Sobrang bilis, pare. Gago, ang bilis nun, ha? Ang bilis. I swear to God. Nasa Cubao na kami in like 3.5 hours. Tapos, ang babaan nun, yung isa ata Cubao, tapos yung isa sa may Resorts World. Parang ganun. Sa Resorts World ako bumaba. Nakauwi ako sa bahay mga 4.5 hours. Pero nasa Manila kami within 3. Nung pababa mo ba ng bus, may maraming Hello Kitty na bisikleta. Tapos sa ilalim ng bus. may mga chunks ng paa, mga ganun. May mga brain matter. Pero bakit kasi 3 hours lang? Ang bilis pa rin. Ewan ko natandaan ni Rems to. Pero ginising ko siya. Sabi ko, Rems, nandito na tayo. Tapos siya parang, hindi siya amazed. Tapos ako parang, hindi mo ba na-realize na malamang pinalipad tong bus na to papunta Siyempre, dito? nakabatak siya rin. Grabe. Putang ina, baka akala nga dyan. Putang ina, For matagal. sure, no? Pero ito isa rin the best sa bagay yung, alam mo yung good taste. Again, sakto lang siya. Yung sikat siya. Yung Chinese? Yeah, sobrang sakto. Sobrang daming serving. Sobrang sakto pero sobrang daming servings. Like, kasama ko ata sila GB nun. Parang sila kumakain din eh. Mura eh. Tangin na may Ilocano dugo kasi si Jamie. Sulit eh. Dude, mga magkano lang bill mo, di ba? Sobrang lit 20 lang. kami, 700 lang yung bill. Putang ina. Sobrang mura. Sobrang mura. Tapos sakto siya eh. Hindi siya pangit. Hindi siya sobrang ganda. Saka fast service sila, di ba? Yung pag nakita mo ng parang siya, parang video game factory yung... Dude, nakabatak din. Meron din alam sila GB doon na kinakainin namin dati na parang Korean na butcher shop na may samgyup din sa likod. Parang hot pot samgyup din sa likod. Butcher shop na samgyup? Kasi parang ang maganda doon, fresh na fresh yung lettuce saka yung gulay. So, pag nagsasamgyup ka, usually di ba kakanin ka? Doon hindi, gagamitin mo yung lettuce kasi ang sarap ng lettuce ng fresh na fresh. Tapos yung karne pa nila, dahil butcher shop sila, ibig sabihin, rekta sa kanila yung karne, di ba? So, maganda yung pagkakaano. Nalimutan ko yung tawag, pero doon din sa may area ng good taste yun eh. Doon banda. Yun din eh. Parating kinakainan nila GB. Ngayon ko na lang kung bukas pa yun. Yun lang. Strawberries. Ayaw mo na strawberry. Ha? Ayaw mo na strawberry. Hindi ko masyadong trip yung strawberry. Gusto ko lang yung strawberry pag na-process na eh. Like kung cake, ice cream, preserves or jam. Alam mo, technically, hindi berry ang strawberry. Ano siya? Balik tayo sa Andron's fun facts. Tagal ko nang di nilalaman. Go. Pananananan. Yung strawberry, hindi siya berry. Okay. Mas berry nga yung eggplant eh. So, ang eggplant, berry siya. berry siya? Oo, yung strawberry. So, hindi. dapat eggberry siya. Eggberry siya. Tapos ang strawberry, Straw fruit. hindi nga. Hindi Berry siya is a fruit. Yeah, it is. Oh. Pero ang berry, what makes it a berry kasi is It's not berry. it's not berry. It's a not berry. Coconut nut It's a giant nut. So, ano nga ang strawberry? Hindi ko alam. Pero hindi siya berry. Hindi nga. Hindi nga siya berry. Pero nakapagtataka. Kasi nga, hindi nga totoo ba to? O, totoo, hindi siya berry. Sige, kausapin ko yung camera habang... Tingnan mo kung ano siya. Kasi yung strawberry, yung eggplant nga berry eh. Hindi ko alam kung bakit. Okay. Ito na si Red Olieros. Fun Facts Verification. Is strawberry a berry? Oh! Hindi Wow! No! Ano siya? Botanically speaking, strawberries are not true berries. They are aggregate accessory fruits. A true berry is a fleshy fruit produced from a single ovary, while a strawberry develops from a single flower with multiple ovaries.
So, kaya berry yung eggplant. Kasi, tinan mo yung eggplant. Is eggplant. A berry. Kasi, Paano mo alam to, by the way? Ha? Paano mo alam? Yung gulay of the week ng Solid Okay, tangina, nag-research pa kami ng putangin ng gulay para sa Yes, an eggplant is botanically a berry. para sa 3K views. Nag-research kami. Paboritong concept yun. Nung na-bring up yun sa brainstorming, tonto ako dun. Sobrang Gulay high concept of lang the kasi. Tignan mo kasi yung gets ko kasi wala kang makikitang eggplant na tumutubo eh. Like parang dalawang eggplant, 'di ba? Isang eggplant lang siya eh. Wala kang makikitang double eggplant. Wala eh. Wala rin naman double berry. Meron. Tignan mo. Is there. Double berry. As double. Hello, welcome to Walang Edit with Lil and Lim with my co-host Judd Gregorio. Hell yeah! This is a new podcast where we talk about funny, unfiltered conversations, talk about dreams, passions, ambitions, fears, Plans of revenge? plans of revenge. Mostly that. Mostly that. So if you want to tune in, this is powered by the Pod Network Entertainment. So listen to us on Spotify. Thank you. We are sobrang pinapad lang natin yung time ng putang. Ano ka ba? Ganda sa Baguio, lamig doon. Yan. Gets nyo na? Gets nyo yung putangin ng episode na to? Sarap uminom. Meron. Yes, Double strawberry can refer to a real phenomenon where two strawberries fuse. di ba? Second time na naman During, natama ako. Oo nga, grabe. Lots of wins for Andren. Subukan mo magloto. Subukan mo magloto mamaya. Baka manalo ka. Puro 8. Carry that momentum pa. Puro 8. Ang bomba na din. Sir, ano hong taya nyo? 6 na 8. Sir, bawal 6 Na 8. na 8. Bahala kayo, sir. Kita nyo yung loto to eh. Gusto nyo tamaan ng loto, sir? Recently pala, I think mga hindi bang recently, like mga siguro 3 months ago, nanalo yung airpods ko ng 5 number out of 6. So, ilan sa loto? Oo. Kulang na lang. Isa. Muntik na akong magbago. Muntik na magbago ng for like nakita mo, but Red, bakit twice a year ka na lang nagsiset? Red, Red, ba't di ka na nagpa-podcast? Ayaw ko. 5 out of 6, pare. Dude, 2 beses na nangyari sa kanya yun sa buhay niya. 5 out of 6. Grabe, no? Takin na nakakatawa ko nanalo ko ng loto, tapos gold na yung mic. So, May signs lang eh. No? Bakit gold? Pure gold yung desk mo rin. Tsaka ba't may 2 humans na nag-carry ng weight mo? Ba't puro Fiji water yung nasa loob? Actually, gusto nga, yun yung pantasya ko na puro Fiji yung water na. Pag Fiji yung water, hindi ko tatanggalin yung label. Oo, Ayan, Fiji. Yung nanay ko nga yung sa loto, nagkaroon na 2 yung tumamang numbers sa kanya. 2 lang? Oh, Ba- guy na hindi marunong mag-one up ng story. Bagong bit mo ba yan? Yung guy na... Si Guy, hindi mo na. Wala ka sa lolo. Oh, yung wala ka sa lolo ko pero di ko nung Siya kaangas marunong sa sabi. naman. So yung lolo, dati, Olympian runner, pare. Tumatakbo. Kaya niyang lumaban sa Lancer, sa Mitsubishi Lancer. Puta, yung lolo ko, tangin na, kaya niya mag-track and field, pare, 50 meters. yung bago. Related pero hindi related. Ganun ba? hindi ganun kaangas. Ay. Nakailang minutes na tayo, Red. Oo? Hindi naman ganun katagal yung deep dive, di ba? Hindi. Hindi kailangan. Gusto mo, tigilan natin to hanggang next week eh. Gusto mo gawin natin 3 parts tong 20-minute episode na to. Sorry, hindi kami nakapag-prepare sa deep dive this Hindi week. nakakabakit na tong episode. Ano ka ba, Hindi Red? kasi, alam mo, we've always been, praised for our honesty and our genuinity. Ang ganda na pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan natin tungkol sa Baguio. Baguio. Tungkol kay Alex Calleja. Baguio. Oh. Strawberry. Oh, Good Eggplant. Shepherd. Good Old Shepherd. Buntot Pagi. Di pa natin pinag-uusapan. Nakapag-banana boat ka na ba doon? May banana boat sa Hindi, I Baguio? mean yung boat doon. Yung anong pangalan ng park na yun? Putang ina. Burnham Park? Sa Burnham Park. Oh. Nakapag-boat ka na ba doon? Never? Masaya rin mag-boat doon. Yung bisikleta, posibleng di mo na subukan yun. Hindi ka ba yung kabayo? Yung kabayo ata. Oo. Yung Pag, bisikleta, alam mo, hindi. nandun ka na kapag yung amoy tae na sa hangin eh. Alam mo yun. Hindi ko gets yun, ba't nyo gusto gawin yun, sumakay sa kabayo. Tara, akit tayo Baguio, sakit tayo sa kabayong gusto nang patayin yung sarili nila.
Nung nakita sila, Retire na ako. nagsalita siya eh. Tumayo siya, kinuha niya yung hat. So, alis na siya. Well, I got to go. Tapos Kuha siya ng taxi. Tapos nag-retire na siya. Tapos pinagalitan siya na nanay. Ba't ka naman nag-resign? Alam mo naman may pinapaaral tayo. Nakita mo naman yung gusto sumakay sa akin. Ano pang gagawin ng kabayo ko? Hindi sakyan. Tapos pinakita niya yung picture mo. Sige. Tapos nag-dog style. Mag-concentrics ka na lang. Yan sinabi. Tapos nag-concentric siya. Hindi po, nasubukan niyo na bang i-off on yung router? Tapos sinasakyan din siya ng mga tao dun. Gusto mo sideline? Pwede ba dalhin mo ako sa baba? Kawawa naman yung kabayang yun. Nag-resign siya dahil sa akin. Tapos, nahanap niya yung calling niya. Pre, may ginawa kaming beer. At gusto namin ikaw yung mascot. Eh, horse lang ako eh. Sakto. Pangalan ng beer, Red Horse Beer. Red Horse Beer? Sige nga, matry nga. Sige, tuloy mo lang. Tapos sabi daw nila, ano? Lakas tama? Ilang percent ba to? 7. Ako. Ang taas. Yung Pilsen, 5% lang eh. Yan. Alam mo yung logo namin? Yung kaya mo na, tol! Sino yung nag-bosses nun? Yung kaya mo na, tol? Yung vocalista ng Razorback, pare. Razorback. Oh, siya. Di ba si Pepe Smith? Hindi si Pepe. Si Roy. Si Roy? Oo. Roy Makasahit. Hindi si Roy makapasahit. Yung si Roy, yan yung sa Adjab eh. Alam mo Carl Roy? Carl Roy. Hindi. Kevin Roy? Kevin Roy. Kasi si Carl Roy yung sa POT eh. Wala na siya. God Rest in his peace. soul. Tapos yun yung alamat ng Red Horse. Okay. Nag-kill tayo ng 4 minutes dun sa Ang nagaling ko. the whole horse bit na yun. That started out really well nung kinuha niya yung hat tsaka coat niya eh. Well, I gotta go. Nung nagtrabaho siya sa Concentrix, yun na yung medyo wala na. Na-meet niya si San Miguel dun. Tapos may bago Sobrang fucked up yung timelines nung ano natin eh. No? Kasi ang tagal ng Red Horse. Tagal na, wala pang concentrics eh. Nung... Hindi pa uso yung BP. Wala pa itong telepono eh. Bakit ang lamig sa Baguio? Mataas siya eh. Tapos na. Nag-snow na ba ever doon? Nag-hail yata dun. To be... All I gotta be. Nag-sponge cola na ba? Hindi, hail pa lang. Hell malang. To be. Iboto nyo si Marcos. The day we said martial law. The day you said team unity. Wait, bro, Marcos yung hail. Marcos. Angas pala ng mga ganyan. Hi, we're hail. Reminding you na iboto si Bongbong Marcos at Sara Duterte. And you're watching Mix. Your choice. Hi, ako si Champ ng Hail. Pro Marcos ako. And you're watching Mix. It's a blue sky waiting tomorrow. The day you say goodbye. Alam mo, nakakatawa dun. Merong sobrang gagong... Daming nakakatawa. May sobrang gagong version yung kanta niya. Kasi alam naman natin, pinaprata na lyrics ng kanta. Tapos hindi ko na matandaan ko ano yung original lyrics. Yung part ng bridge na, laro tayong Tekken. Laro tayong Tekken. She's already taken. Ganun ba yan? She's already... Laro tayong Yung Tekken 5. Laro tayong Tekken 5. May gumawa nun ng, basta pinarody niya na sobrang pangit. Tapos yung part ng laro tayong Tekken, naglalaro talaga silang Tekken. Tapos may video lang na naglalaro silang Tekken. Misheard. Wala lang tungkol sa Baguio. Baguio to. Ay, taga ba? Kasi naghili sa Baguio. Mga misheard lyrics. Akala ko dati, alam mo yung kanta ng Join the Club, yung Nang mahalin kat sa piling. Akala ko dati... Hindi ko alam yung lyrics actually. Akala ko nang mahalin kahit sa building. Nang mahalin kahit sa building. I mean, it's still sweet. Kaysa naman laro tayong Tekken, pare. Ang layo. Naglalaplapan sila sa kahit na anong building. Baguio band yata yun. Hindi, UST yung joint. UST Baguio. Yeah.
Pinipilit sa topic. Kala namin makakabuo kami isang episode sa nung naramdaman ko nang mauubusan tayong pag-usapan, mga 16 minutes in, sabi ko, nako. Yung para sa akin, pinag-usapan nyo naman comedy. Yung first 4 minutes ka, hindi nga tukol dun eh. Tukol sa pilay ko, yung labo. Way to pad the time, pare. Parang episode lang to ng bago pa. Ano ba mga Baguio shit na... Yun naman kasi ginagawa mo dun eh. Papalamig ka lang naman. Parang sinasabi mo yun. Pwede ka mag-golf. Nag-golf yung tito ko doon sa Baguio ka. Ano, marunong mag-golf? Puta. Ang weird nga eh. But parang dali lang mag-golf. Kung kaya ko mag-golf, like kung kaya kong sustentuhan yung hobby ng golf ng maayos, feeling ko wala tayo studio. Ang mahal ng golf eh. Bakit? Mahal yung golf club siguro? Hindi lang yun. Pati yung panaglaro ka, kailangan member ka, tapos babayaran mo yung per laro mo, mahal din. Rich guy sport talaga yung golf. Alis maglaro ka lang sa mga bahanting lang. Hole one. Pare. O yung fucking stupid, yung virtual one. Like, why would you pay money to do Mas that? mura. Tayo na, yung mga question mo na may sense eh. hindi, Question naman may answers ko. Answer na may sense. Ba't bumalik sa Baguio? Mataas eh. Nag-snow naman sa Baguio. Nag-hail. Ito. Ano? Balik natin sa Baguio. Oh. Honest daw yung mga taxi driver doon. Totoo. Alam mo bakit? Pagkasakay sige. ko ng taxi, alam mo yung sabi ng taxi driver, saan tayo pangit? Tawa na. Hoy, taba. Hindi nakakatulong tong sa tourism ng Baguio. Dude, di ba honest yung guy ng mayor ng Baguio kasi umalis na siya sa DPWH something, di ba? Basta. Yeah, the guy rules. Palakpakan natin yung mayor ng Baguio. Guys, Baguio, kunin nyo kami ni Red para mag-live podcast doon. Alam mo yung useless na kainin doon? Dairy Queen. Masarap pa rin mag-ice cream doon. Pero hindi, ang lamig. Like, hindi ko... Masarap nga kumain ng ice cream sa malamig na lugar eh. Di ah. Oo. Para lamig ka inside and out. Para kang Pinoy eh. Ano yung Para hindi natutunaw yung ice cream mo. You can take your time pa. Dito yung ice cream na talagang fight against time eh. Oo. Kailangan magaling kang dumila ng... Dude, nakita ka naman ng foreigner na kumain ng ice cream sa Manila. Hindi Parati silang natutunawan. Pag sa cone. kasi Hindi sila sanay eh. Natutunaw ka agad. Tayo talagang, daan dito. Minsan nga, may kumakagat na yung... No, yun, si Andon. Nakita mo si Andon kumain ng ice cream. Pare. Parang Thanos. It's a unique specimen, pare. Kaya ko nakwento ko na ba? Ilang mga 10 beses. Tayo pa. Meron siyang kinakain na ice cream cone. Ito na yung bagong chicken joy natin, by the way. Tapos, kakain siya ng ice cream. Tapos kakagatin niya yung apa sa ilalim, pare. Sobrang wild. Kasi gusto daw niya yung balance nung... parang si Thanos. Pero imbis na yung blade yung hawak, yung ice cream. Yung apa. Alam mo, dude, kaya nga tuwing nag-grab ako, hindi ako nag-order ng sundae kahit gustong-gusto ko. Kasi pagdating nun, sabaw. Seryoso? Like, malamang. To. Baka frosty pwede pa. Kasi parang technically, Shake siya. Shake siya na ice cream. Ano, Red, mag-frosty tayo. Wag. Nag-Mac Spicy na tayo kanina. Napakatamis doon. Guys, the Mac Spicy is back. Kanina, nakita kami ni Andre. Sa una yung sinabi sa akin. Pre, the Mac Spicy is back. Tara, Mac Spicy tayo. Nag-Mac Spicy kami. Tangina. Macdo, please. Patayin mo na kami. Malapit na kami mamatay ni Red. Tuloy nyo lang. Masarap ha? Masarap siya. Tsaka bagong luto eh. Ito yung crunchy pa. Dude, pati yung fries eh. mas masarap siya sa Zinger. Oo, totoo. Fuck Zinger. Unless bayaran nyo kami. Then fuck Mac Spicy. Ay, masarap mag-Mac Spicy siguro sa Baguio, no? Kasi malamig. Hindi ko nga gets yung mga tropical country na nga yung Philippines. Ano yung sikat yung pagkain dito? Goto, pare. Pagkatapos nung benta nights na huli, naglalakad ako pabalik sa parking. Tapos may Paris guy na nandun. So, umorder ako ng Paris. Sanay yata siya nung sinusulit niya ng solid yung order para sa mga ano niya. Dude, ang dami yung sinalok na sabaw. na i-drain ko lang sa lababo. Yung sarsa ng Paris. As in, parang isang ladle, may mga karne. Tapos yung mga siguro next 4 ladles, puro ganun yun eh. sarsa lang, di ba? Kasi gusto nila matipid. Matipid. Tapos ako parang, gusto ko siyang pigilan, pero parang ayoko naman awayin yung... tapos tinapon mo na lang sa drainage yung extra sabaw sana na pinakain. Tinikman ko lang, tapos tinapon ko sa bintana. Yan yung ayoko. Like, again, baka masarap naman sa Mang Inasal.
Pero ang problema ko kasi, like, it's more quantity over quality. Mang Inasal? Hindi Oo. Hindi masyado malaki sa Mang Inasal. Sakto lang. Oo nga, pero libre kasi yung kanin. Ah. Tapos yung sabaw ng sinigang nila, parang sinigang powder lang. Oo naman. First, ano mang in-expect mo nagbo-boil sila ng buto doon or something? Gago, hindi. Ano lang yun? Bouillon lang yun. Tsaka ano. Anong bouillon kayo ginamit? Ewan ko. Sige, mag-isip ka ng pan. Bilis. Hindi. Ano? Bouillon? Akala mo naman, ganun ako. Why make bouillons when you can make trillions? Trillions. You, the most beautiful. Dapat nag-end na tayo dun sa kabayo eh. Ito yung pinaka-voted worst episode in podcast history. Bonus episode lang kayo magre-reklam. Sinong putang inang... Ako naman pumayag na, sige, Baguio. Pag-usapan natin, Baguio. Para maiba naman kasi puro tayo movies tsaka pagkain. Teka, wait. Puta na Deep dive Baguio. Napakawala ko. What a shitty idea, pare. Tapos yung first 4 minutes tungkol lang sa pila. alam mo, papunta sa wala eh. Tangina, strawberry, pinag-usapan natin yung mga berry. There should be more things about, sasabi na, oh, medyo special place siya sa, ano kas puta, 16 minutes in. Oh no. Wala na tayo pag-uusapan. Alam mo yung gusto ko sa Baguio? Pwede kang mag-jacket. Kasama sa forma nila yung jacket. May nakita akong naka-leather jacket. Dudes. Maangas eh, no? Pero dito mo subukan yun, yung leather jacket yun. Dude, amoy. Ako meron akong binigyan ako ng ate ko ng authentic na Levi's na denim jacket. Tapos, hindi ko siya masuot dito, obviously. Pero pagdating sa Baguio, Denim. maangas ako dun eh. Ang sarap nga naman mag-jacket. Masarap mag-outerwear eh. Shape mo yung silhouette mo. Alam mo yun? Ganong klase, yung korte mo. Tingnan mo, tawa kasi silhouette mo kasi iisa lang eh. Naka-Iron Maiden shirt ka lang tsaka nakababa yung shoulder mo. Yun lang yung silhouette mo. Good evening. Silhouette mo, yung nangyayari yun sa moon eh. Pag ano? eclipse. May eclipse? Ito dito. Taba! Baguio. Yung Baguio beans doon lang ba nakuha sa Baguio? Oo. Hindi, posible. Doon lang tumutubo sa Baguio. Oo, kaya nga Baguio beans eh. Tangina, hindi Hindi ah. ka pa nakapunta sa Baguio Bean Farm. Pwede mag-Baguio Bean picking ka. Hindi siya kasing sikat ng strawberry picking eh. Pero meron. Pag pumunta ka sa Burnham Park, Paghalongkat ka lang ng beans dyan. pumunta ka sa Burnham Park, may mga tao nagbebenta ng tours doon. Sabihin mo, uy, pagtanong mo doon sa strawberry picking, meron Baguio Beans picking din ba? Ay, meron sir! Doon, tapos bilang ide-direct ka na rin sa matanda na nag-aano ng Baguio Beans picking. Nafe-fake ba yung beans? Pag binuksan mo. Di ba kulay puti siya? Hindi ka ba nagbukas ng Baguio Beans buong buhay mo? Buo mo lang siya kinakain. Bunga. Oo. Puti siya, puti. Ang ayoko sa Baguio Beans, yung pag pinut mo siya in between your teeth, nagsisqueak siya na parang rubber shoe sa basketball court. Yun lang yung pagkain ginagawa yan eh. Oo, tama ka. Parang gano'n. Parang kang kumain ng ano. Parang pag may bago kang sapatos sa kahoy na basketball court. Oo nga, nagsisqueak nga siya. Ewan ko, hindi ko alam. Kaya hindi ko siya masyadong vibe eh. Eh may mga tao pa naman mahilig yung tatantarin yung Baguio Beans tapos isasahog sa sa beef or sa giniling. Oh. Sarap naman, Parang, pero yun nga lang. Kumakain ka ng End One mixtape. Or alam mo yung commercial dati ng Nike na puro squeaks lang sobrang ng hindi sapatos yun. Hindi ko kayang panoorin yun. Kasi nangingilo ka. Yung squeak. Pero ito madali lang maghuli ng lamok doon sa Baguio. Kasi Naka-jackets. nag-expect ako lang mas bobog. Ano mo Sandali lang. Tangina mo, bigat na eh. Bigat eh. Dahil ang chichirya doon nakalobo. Di ba? Pag pumunta ka sa convenience store. nakatali nga sa string. Nakastring sa... yun. Ano Baguio things na... Baguio things? Masarap kape doon. May naman tayo Starbucks. Nakalimutan ko, merong cake na sabi ni James, every time nandun kami, kailangan namin kumain, tapos mag-uwi kami ng isang buwan. Nalimutan ko pero mango siya na masarap yung crust. Bravo ba to? Hindi mango, contis yun eh, tangina nito eh. Pero sobrang sarap niya. Tsaka meron din yung parang strawberry shortcake. Bakit contis pa lang tawag? Ang dami niya. Dami niya eh.
Yun lang. Yun lang, guys. Tsaka may mga beer. May beer doon na... Ay, Baguio Craft Brewery. May mga craft brewery doon. May IPA sila. Parang, sir, anong gusto niyang craft brewery? Lahat po ba yan mapait? Kasi lahat mapait eh. Okay na, Lahat nga ng IPA mapait. Mapait, no? Ba't kaya? Ganun Ano ba yata ibig sabihin talaga. ng IPA? Pilsner. I Pilsner. I put in us. IPA. Ayoko na. May popromote ka bang show? The Igurat Protection Agency. Dat. Si Kafaruk. Si Kafaruk, tsaka si Kabrad. So, ba't ka? Hindi naman yata ganun ang Igorot. Ano ba Gago yung card, di ba yung sa NPA yun? yun NPA pa rin. Sorry. Idiot. Protection Agency. Nung sinabi mong Kafrok, alam mo kung ibig sabihin, pero hindi siya. Hindi siya. Ilang minutes na, putang ina. Kafaruk. Acolyte people sa army. Tarat. Kasi ba't sila? Naka-Igurat outfit sila. Dumb! Yun na. Ipapromote ka ba show? Year-ender. Abot ba ito sa Ka pala. year-ender. Yan na lang. Year-ender kami. Grand year-ender Kung gusto niyo yung comedy ganito. Grand year-ender showcase. Ang pinakamalaking show ng Comedy Manila. Every year po ito. Wow, only happens once a year. Lahat ng headliner, lahat na maisip nyo nakakatawa nandun. Oo. Except yung ibang nag-book ng bakasyon like si Ray Mamuad. Bobo! Kamot ulo siya eh. Ay! Na-approve ko. Sa Japan, enjoy Japan, stupid. Enjoy Japan, bitch. Lahat kami mag-theater sa 1,500. Tickets are on sale sa Ticket World. So, lang sabihin for the record, ayoko sa Ticket World. Daming ang hassle daw eh. Kaya pag sinasabi niyo, but ba si Ticket World? Yes. Wala kaming choice. Exclusive siya rin sa venue. Samsung Performing Arts Theater, November 15, 7 o'clock yun start nun. Special start kasi, around 40 comedians yung magpo-perform. Actually, mas konti na ngayon kumpara sa last year. Wow! What a great selling point, Andrin. Hindi yung comedians, pero mas tight yung show. Kasi doon dati 3 hours, tapos nung nagsiset na, kami ni Red yung second, ako yung second to the last, siya yung last. Nung nagsiset ako, may natutulog na eh. May natulog sa second row. Tuyo na siya. Sobrang komportable kasi doon sa Samsung. Pero may mga witness kayong moments like yung Victor Anastasio split pa. Oo, yung mga ganun. Ba't alam mo kung ba't di na siya bumalik sa Victorial? Wala reveal. Para yan sa mga manonood lang. So, every year may kababalaghan. Ngayon, gitna ng set ko, bilang tutugtog yung music ng Dudley Boys. Oh my God! It's the Dudley Boys! Tapos, iti-3D nila ako through a table. Yun yung dulo ng set ko. Yan yun. Huwag kang mag-alala ngayon. Nag-insist ako na mauna ako. Ang hassle maging huli sa Gago, dude. Kabado lang kami ni Red. Kabado ka ng 4 na oras. Hindi siya Pero yes, masaya siya. Kung gusto niya ng overkill, sulit sa pera, ito na yun. Hindi pa namin nilalabas yung lineup. Actually, parang more than 200 tickets sold na. Oh my God! Well, hinint naman namin yung headliners. Surprise! Nakahint yung headliners. Wala si Red doon, sorry. So yun, pag na-sold out na, wag na kayo magsabi, wala pa pang ticket, baka meron pa kayong nakatabi dyan kasi hindi ako nakabili. 31 years old na ako. Hindi ako talaga magsalita. Ilan taon na ako? 31. 31 years old. 31 years old na ako rin. Tapos hindi ako responsible. Bili ako ticket. Ticketworld.com.net. Di ko alam, putang ina. Comedy ba niya page? Andun din. Doon lahat yun. Andun lahat yan. Meron nag-post sa group.
na naghahanap siya ng Comedy Manila show. Tapos lahat ng mga tao, alam na nila, nakakatawa, yung spill natin sa dulo na, uy, nandito kayo sa uli ng podcast. Ginawa nila sa comments. Na. Pumunta sa comedymanila.page, tawa ko ng tawa. Tapos yung guy, seryoso lang siya na, walang show ngayon, baka may alam kayo ibang show. Seryoso, hindi siya natulungan na tol. Walang kwenta mga Siguro fans. wala talaga, sorry. Salamat fans, wala kayong kwenta lahat. Yun, wala tayo. Yun na aking show. Ay, at kang Grand Year Ender ako, sorry. Gusto ko sana mag-show pa ng December or Corporate style yun, diba? gusto ko nga mag-show ng December actually, pero titignan natin medyo napagod ako, medyo burned out ako sa comedy. Baka sa January na ako mag-show ulit. So ito na yung huli kong show for the year. Thank you sa mga taong nag-support na meron akong shows na masaya kahit tapos sa November will be my last show of November. Ako meron pa ata ako sa Meron na kami mga bookings na ako sa December. Sa December 13. Pero ayoko magpunta sa December masyado. Hindi, yun lang. Isa lang show ko sa December 13 tas uwi na ako. Anong show mo sa December 13? It's called Jingle Hells. Saan to? Sa Brick Wall. Ang theme ng show, Oh. anxious comedians. May anxiety, may depression, blah, blah, blah. Ikaw ba nag-pitch na may problema sa utak comedians parati? Kasi Ikaw ang leader. You know why? Ano? It works well with the comedy. Kapag may humihingi ba ng PWD discount, Yeah. nagka-counter ka ng trap card, may PWD discount ka rin. Oh. Hindi, pero yeah, yun lang. Ayun. Jingle. Thank you. Thank you, guys. Comedyman.ph. Pwede na tayo umahon. Nakalimutan. Pwede na tayo umahon. Pwede tayo umahon. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.